Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit si Nurse Marites at magkakaroon na naman po tayo ngayon ng maikling kwentuhan para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pasyente na nagre-receive ng chemotherapy. So isa po akong chemotherapy nurse dito sa UK at layunin ko po na makatulong sa mga may pasyenteng may cancer na nagki-chemotherapy kasi alam ko pong mabigat ang pinagdadaanan ninyo at gusto kong magbigay ng mga impormasyon na maaaring makatulong o masagot ang inyong mga simpleng katanungan lamang. Marami pong ang mga side effects, ang chemotherapy, at pag-uusapan po natin ngayon particularly ay ang neutropenic sepsis. Ang neutropenic sepsis po ay isa sa mga emergency ng chemotherapy cancer patient na dapat ay pag-ukulan ng pansin agad-agad. Ito po yung kapag bumababa ang white blood count, particularly yung neutrophils ng pasyente na nagre-receive ng chemotherapy. Ang nagiging pangunahin pong palatandaan nito ay nilalagnat, sumasama ang pakiramdam, pwedeng inuubo, pwedeng may problema sa pag-ihi, o anumang nararamdaman ninyong kakaiba sa inyong katawan na feeling lang ninyo ay unwell kayo. So kapag may kakaiba po kayong nararamdaman, makakabuti na mag-check ng temperature at kapag ito ay 37.5 pataas, dapat i-monitor ito after 30 minutes ulit, i-check ulit kung tumataas o bumababa ang temperature. Sinasabi ko nga po palang temperature ay na binabantayan natin ay 37.5 degree Celsius. So kapag 37.5 degrees Celsius at after 30 minutes ay tumataas ito, hindi po pwedeng uminom ng paracetamol. Hindi dahil hindi yun ibibigay ng mga healthcare staff, pero sa bahay ninyo mahigpit pong ipinagbabawal namin. Okay, so kung nilalagnat po kayo o yung temperature na pinag-uusapan natin ay 37.5 degrees Celsius, ay chinek ninyo after 30 minutes at naramdaman ninyo na tumataas, tapos nag-shiver or nanginginig kayo, so that nilalamig ng todo-todo, so that means tumataas ang lagnat. So hindi po namin ina-advise na uminom kayo ng paracetamol kasi ang mangyayari kapag uminom ng paracetamol, bababa lang ang lagnat, pero namamask po niya or natatakpan lang niya yung infection na nagde-develop sa katawan. So dahil nga po nag-receive ng chemotherapy, ibig sabihin nito bumababa ang immune system ng pasyente. So pag bumaba ang immune system ng pasyente, konting very prone or madaling makakuha ng iba't ibang klase ng infection sa katawan. So pag uminom ng paracetamol, ang mangyayari, magaganda lang ang pakiramdam nyo pero hindi nyo namamalayan na yung infection patuloy na umaatake sa katawan. Hanggang sa magugulat na lang, biglang hinimatay pala o biglang lumala yung nararamdaman. So, importanteng o septic na pala talaga at kaya importante na humingi ng tulong. Pumunta sa pinakamalapit na ospital o kaya naman ay humingi ng tulong sa inyong ang pinakamalapit na klinika, kung ano man po yung first hand na healthcare facility na maaari ninyong puntahan. So, kapag pumunta po sa ospital, huwag po matakot na humingi ng tulong. Lalo na po dito sa UK, usually, binibigyan ng neutropenic sepsis alert card ang mga pasyente para sabihin na natin isa sila sa mga prioritize pagdating sa ospital. So, pag nakita yung neutropenic sepsis alert card, nag-a-alert po yun sa mga medical team na nagre-receive ang taong ito ng chemotherapy. Nangangahulugan na isa sa mga priority at sa loob lamang na dapat ng 1 oras, dapat matingnan ng pasyente. So, bago bigyan ng anumang makakatulong na gamot, para maampat ang masamang pakiramdam, ang ginagawa po sa pasyente ay kinukunan ng dugo. So, routine blood test at kinukunan po ng blood culture kung merong, kunyari, central line ng pasyente, kukunan ng blood culture from there
Tapos kung wala naman, kukunan lang ng dugo sa braso, sa isa sa mga ugat diyan. Mahalaga po ito para mai-submit agad sa lab para makita kung ano man ang magiging resulta na nagpapatunay na mababa ang blood count o white blood count ng pasyente. So habang hinihintay po ang blood results dahil hindi naman agad nalalaman ang resulta, depende po sa may mga ospital na mayroon silang machine na straight away in just a few minutes malalaman na kung mababa ang white cell count at neutrophil ng pasyente. Meron naman na medyo nagtatagal ng konti sa pathology ang blood sample. So while waiting, dahil nakuna na ng dugo ang pasyente, magsisimula ng bigyan ng antibiotic na prophylactic, bibigyan ng IV fluid, imo-monitor na ang vital signs, yun yung blood pressure, saturation, i-check ng regular ang temperature, imo-monitor ang oxygen level, maaari ring mabigyan agad ng IV fluids o soswerohan ang pasyente para masiguro So lahat po ng procedure na ito ay para masiguro na bubuti ang lagay ng pasyente. So paano naman kapag lumabas na yung resulta ng blood count at nakita naman nila ng medical team na hindi naman pala mababa ang white blood cell or ang neutrophils ng pasyente? Ano ang gagawin sa inyo? So i-assess kayo thorough at maaaring depende sa kung may iba pa kayong nararamdaman, magde-decide sila kung pwedeng pauwiin at magbibigay lang ng safety netting. Ibig sabihin, magbibigay lang ng mga paalala na kapag nilagnat uli, kinakailangan bumalik uli sa emergency department or sa A&E or humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa helpline number ng ospital na ginagamot ang pasyente. Paano naman kapag mababa or napatunayan, nakita sa resulta na neutropenic nga ang pasyente? So, ang gagawin po dyan, mag-i-stay kayo sa ospital, i-admit, bibigyan ng antibiotic, lalo na hanggat hindi lumalabas ang blood culture para malaman kung may ano ang pinagmumulan ng lagnat, anong infection meron ng pasyente at magkakaroon ng further investigation. So depende po yan sa mabilis na paggaling ng pasyente o pag-adapt o pag-cope ng katawan para bumuti agad ang pakiramdam. So isa pa dyan, magkakaroon ng daily blood test, tuloy-tuloy ang IV fluid, tuloy-tuloy ang antibiotic. Tapos sa daily blood test na yon, imo-monitor particularly ang white blood cells at neutrophils. So, kapag the following day, tumaas na ang white blood cells niyo at neutropenic at ang neutrophil, at maganda na ang pakiramdam, kakausapin na uli ng doktor at bibigyan na lang ng safety netting para safe na makauwi ng bahay. Minsan naman, pinibigyan ng injection, depende kung gaano ka-severe ang baba ng neutrophil count. At para hindi na ito maulit dahil nagre-receive ng chemotherapy, most likely na sa susunod na siklo o gamutan ng chemotherapy ay bibigyan kayo ng tinatawag na GCSF or granulocyte colony stimulating factor na injection na maaaring i-self-administer ninyo at siguradong tuturuan kayo ng nurse ninyo sa ospital kung paano i-administer sa inyong sarili. Depende, minsan 2, 3 o 5 araw hanggang 7 ang injection na pwedeng ibigay para masiguro o makatulong na hindi na muling mangyari pa uli yung neutropenia, yung pagbaba ng immune system ninyo. Kaya tandaan, huwag basta-basta iinom ng paracetamol kapag nagre-receive ng chemotherapy. Pwede kayong uminom ng paracetamol kapag masama ang pakiramdam o may pain, pero siguraduhin na i-check muna ang temperature, hindi kayo nilalagnat
para malamang safe na pwedeng uminom nito. Okay po? Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng munting aral at hanggang sa muli. Kung meron pa pong mga side effects at mga katanungan na gusto ninyong malaman o gusto ninyong talakayin ko, maaari po kayong mag-comment below. At sa mga susunod ko pong video, iba pang side effects ng chemotherapy ang ating pag-uusapan. Hanggang sa muli!